God. Biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Sumagana naman lahat sa bawat isa sa atin at muli ating tunghayan ng banal na kasulatan sa aklat ng Matthew chapter 12 verse 46 to 50. Ganito ang sinasabi ng banal na salita ng ating Panginoon. Matthew chapter 12 verse 46. Samantalang siya'y nagsasalita pa sa mga karamihan, narito ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid ay nakatayo sa labas at ibig nilang siya ay makausap. At may nagsabi sa kanya, narito ang iyong ina at ang iyong mga kapatid. At sila ay nakatayo sa labas na ibig nilang makausap ka. Ngunit siya ay sumagot at sinabi sa kanila, sino ang aking ina, sino-sino ang aking mga kapatid? At iniunat niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit, ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. At ito po yung ating makikita sa mga talatang ito na bagamat masakit para sa mga kapatid ng ating Panginoon Jesucristo, na para bang idininay niya ang kanyang mga kapatid. Pero ang tinutukoy dito ng ating Panginoon Jesucristo ay yung tinatawag na real brother and sister. Ang ibig sabihin ay mga kapatid niya na mananatili magpakailanman. Kaya dito, ito yung ating mapikita dito, na nandumating ang mga kapatid ng ating Panginoon Jesucristo at ang kanyang ina ay nangangaroon nga sa labas ng pagkakatipon at may nagsabi sa kanya, sa kanyang mga alagad, Guro, narito ang iyong ina at ang iyong mga kapatid. Ibig ka nilang makausap o ibig ka nilang makausap upang sa gayon ay parang namimiss yata ang ating Panginoon. Pero iba yung sinagot ng ating Panginoon Jesucristo at ang sinabi ng ating Panginoon, sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? At iniunat niya ang kanyang mga kamay at inilahad sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit, ay sila ang aking mga kapatid na lalaki at ang aking mga kapatid na babae at ang aking ina. Kaya dahil dito ang tinutukoy ng ating Panginoon Kristo ay yung spiritual na magkakapatid. Gaya ng ating pag-aaral about doon sa nakaraang mahal na araw, Jesus Christ is the firstborn from the dead. At yung dugo ng tipan na itinatag ng ating Panginoon Kristo at ng ating Panginoon Diyos, yun din ang ating dadaanan. Kaya dahil dito ang Romans chapter 8 verse 29 to 30 ay nagsasaad, yaong mga nakilala niya ng una pa man ay itinatalaga niya upang maging larawan ng kanyang anak, at ang tinutukoy dong anak ay ang ating Panginoon Kristo, at upang ang ating Panginoon Kristo ang maging panganay sa maraming mga magkakapatid. At ito ay sa pamagitan nga ng dugo ng tipan na itinatag ng ating Panginoon Kristo, na yun ay ang katubusan sa ating mga sala. At yun din itinatag ng ating Ama na nasa langit. At dahil dito, ito yung senaryo. Kapag ang bawat isa ay dumaan sa dugo ng tipan o nakipagtipan sa ating Panginoon Kristo o dito sa dugo ng tipan, ay ibinibigay sa kanila yung karapatan na maging anak ng Diyos. At dahil dito, ito ay isang pangyayari na kung saan ay hindi kayang gawin ng tao, kundi ito ay resulta at bunga ng tinatawag na bagong tipan o ang dugo ng tipan. At ang pangyayaring ito ay hindi napapag-unawa ng marami at higit sa lahat ay dito nga sa kanyang pamilya. Dito makikita natin na idininay ng ating Panginoon Kristo yung kanyang mga kapatid, pati yung nanay niya. At ang kinikilala niya ngayon na mga kapatid ay ang mga tao na gumaganap sa kalooban ng ating Ama. At idineclare talaga ito ng ating Panginoon, inilahad niya ang kanyang kamay at sinabi niya, eto,
Sino ba ang mga kapatid ko? Sino ba ang aking ina? Ang mga kapatid ko na lalaki at babae ay yung gumaganap sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa mga tuwid, yung mga kapatid nga niya, sabi nga ay hindi na sumunod sa ating Panginoong Kristo, hindi na tumalima o hindi na sumampalataya. Bagamat nung una sila'y magkakasama, nang ang ating Panginoong Kristo ay dumalunga doon sa kasalan ng Kana ng Galilea sa John chapter 2, makikita natin inimbitahan ng ating Panginoong Kristo, pati ang kanyang mga alagad, at naroon din ang kanyang mga kapatid at ang kanyang ina. At dito nga makikita natin ang ating Panginoong Kristo ay gumawa nga ng himala sa kasalang yon ng Kana ng Galilea. At pagkatapos ng mga bagay na ito, sila ay naparoon sa isang bayan na kung saan ay nagpatuloy sa pagmiministeryo ang ating Panginoong Kristo. Kasama ang kanyang mga alagad at syempre kasama rin ang kanyang pamilya. Pero nangyari nga, nung naroroon na sila sa tinatawag na pagpasok sa sinagoga, ay ginulo ng ating Panginoong Kristo yung tiyanggit sa loob ng simbahan. Ang sabi rito sa John chapter 2, verse 12, pagkatapos nito ay lumusong siya sa Capernaum, siya at ang kanyang ina, at ang kanyang mga kapatid, at ang kanyang mga alagad. At sila'y nangatira roong maraming araw. At malapit na ang Pasko ng mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem. At nasumpungan niya ang templo, at nasumpungan niya sa templo yaong nangagbibili ng mga baka, ng mga tupa, ng mga kalapati, ng mga mamamalit na salapi na nangakaupo. At ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid at itinaboy niyan lahat sa templo ang mga tupa at gayon din ang mga baka at ibinubo niya ang salapi ng mga mamamalit at ginulo ang kanilang mga dulang. At sa nangagbibili ng mga kalapati, sinabi niya, alisin niyo rito ang mga bagay na ito, huwag niyong gawing bahay ang aking Ama na bahay kalakal. At naalaala ng kanyang mga alagad ang nasusulat, kakain ako ng sikap sa iyong bahay. Kaya dito makikita natin sa John chapter 2, nung pumunta sila dito sa kasalan sa Kana ng Galilea, gumawa doon ng himala ang ating Panginoon. Then pagkatapos ng himala roon at nung kasalang yun, sila'y napunta doon sa Capernaum. Pero pagdating nila doon sa templo, nakita ng ating Panginoon may tiyanggi sa loob ng templo. At yun nga, nagalit ang ating Panginoon, ipinagtabuyan niya yung mga manininda doon. And then, pagkatapos ng senaryong ito, ay hindi na natin makikita na kasama ng ating Panginoong Hesus ang kanyang mga kapatid at ang kanyang ina. Ibig sabihin, natisod or humiwalay or else ay hindi nila naunawaan ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Kaya dahil dito, pagdating nga dito sa Matthew chapter 12, ang mga alagad ay nagpatuloy ng pagsunod at pananampalataya sa ating Panginoong Kristo at gayon din sa ating Panginoon Diyos na ang Panginoong Kristo, siya yung Mesiyas, ang Redeemer, yung manunubos. Pero yung mga kapatid niya at yung kanyang nanay ay hindi na sumunod sa kanya. Kaya ito yung ating teksto. Pagkatapos magsalita ng ating Panginoon, lumapit sa kanya o may lumapit sa kanya, marahil ay kanyang alagad at sinabi, Guro, narito, nakatayo sa labas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid. Ibig nilang makausap ka. At sinabi ng ating Panginoon Kristo, sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Sapagkat kung ang sino man gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit, sila yung aking kapatid na lalaki, ang aking kapatid na babae at aking ina. Kaya masakit kung uunawain nating mabuti ay dito makikita natin idininay ng ating Panginoon ang kanyang mga kapatid o sariling pamilya. Pero dapat din natin maunawaan ng itinatatag ng ating Panginoong Kristo, ang itinatatag ng ating Panginoon Diyos ay ang isang pamilyang magpakailanman. Yung hindi nalilipas, hindi kukupas.
Kaya dito makikita natin ang Panginoon Kristo panganay sa maraming magkakapatid at ating unawain yung pinakang susi dito na sinabi ng ating Panginoon, ang mga kapatid niya, ang kanyang ina, ang mga kapatid niyang lalaki at babae ay yung mga gumaganap sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. At ito rin na sinabi ng ating Panginoon Kristo sa Matthew chapter 7 verse 21 hanggang sa sumusunod na talata. Ng mga panahon na yoon sa oras ng paghukom ay maraming magsasabi, Panginoon, papasukin mo kami. Sapagkat hindi lahat ay papasok sa kaharian ng langit o hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus ay papasok sa kaharian ng langit, kundi iyaong gumaganap sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya mahalaga yung pagganap sa kalooban ng ating Ama na nasa langit at yun ang ating alamin sapagkat yun yung pinakang susi upang tayo ay ma-affiliate or ma-adapt o maging membro sa pamilya ng ating Panginoon Kristo. Yung pagganap ng kanyang kalooban. Ano ba ang kalooban ng ating Ama na nasa langit? Siyempre, generally, ang kalooban ng ating Ama na nasa langit, holy and righteous. Then siya yung pinakang makapangyarihan sa lahat at siya yung creator. Walang ibang creator maliban sa kanya at yung kanyang salita na lumalabas sa kanyang bibig, yun ay creator at yung verbo na yun, yun ang nagkatawan tao at yun ang ating Redeemer, ang ating Panginoon Kristo. Kaya yung verbo, related siya sa tinatawag na creation. Okay, napag-aralan na natin yan ng mga nakaraan. Sa pagkakataong ito, eto ngayon, ano ba ang kalooban ng ating Ama na nasa langit? Dapat yun yung ating maunawaan, ating makilala o ating malaman at nais ng ating Panginoon na sadyang dapat natin yung malaman. Kaya dito makikita natin yung kalooban ng ating Ama na nasa langit ay napakahalaga at napakahalaga rin na ito ay ating ganapin. Sa Matthew chapter 6, I believe, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa aral at turong panalangin ng ating Panginoon Kristo ay ganito ang sinasabi. Sa verse 9, Matthew chapter 6 verse 9, magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Muling binanggit dito sa aral at turong panalangin ng ating Panginoon Kristo na sinasabi, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, ganon din dito sa lupa. Relatedly, ito yung sinabi ng ating Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad at inilahad niya ang kanyang kamay at sinabi, sino ang aking kapatid na lalaki, ang aking kapatid na babae, ang mga gumaganap sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Matthew chapter 7 verse 21, sa araw ng paghuhukom, hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon Kristo ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang na gumaganap sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. Kaya napakahalaga yung pagganap sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. At yung aral at turong panalangin ng ating Panginoon dito sa Matthew chapter 6 verse 9 ay sinasabi sa sumusunod na talata na dumating nawa ang kaharian mo, sundin o gawin ang kalooban mo kung paano sa langit, ganon din dito sa lupa. At napag-aralan na rin natin yan ng mga nakaraan na ang ibig sabihin, sa langit walang suwail. Sapagkat yung mga suwail ibinababa ng ating Panginoon Kristo. Kaya sa kalangitan, lahat doon ay nananatili na gumaganap sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. Sila ay very submissive or sila ay sadyang sumusunod. At ganon din naman, dapat daw ay ganon din ang bawat tao. Nas gumaganap at sumusunod sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. Ay paano nga kung hindi nga alam kung ano ang kalooban ng ating Ama na nasa langit? Kaya mahalaga ay makilala muna at malaman nila kung ano ang kalooban ng ating Ama na nasa langit. Kaya generally, ang kalooban ng ating Ama na nasa langit, holy and righteous, at siya yung creator.
then siya ay holy and righteous, dapat ay nasa sa atin din yung katangiang yon ng ating Panginoon Diyos. Nung lalangin nga niya si Eva, si Adan, ay sinabi, let us make a man in our likeness and our image. Ibig sabihin yun yung holiness and righteousness of God. Pero nang pumasok sa kasalanan si Adan at si Eva, nawala yung holiness and righteousness. Kaya dahil dito, ang kalooban ng ating Ama, maibalik uli yun sa tao. At mangyayari nga yun sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo bilang isang sakripisyo o isang manunubos, o siya yung tinatawag na pampalubag loob, yung aako sa kasalanang ginawa ni Eva at ni Adan. Kaya sabi nga, naando na nga yung larawan na mangyayari sa darating na panahon. Hinubaran ng ating Panginoon Diyos yung kordero, at yung hinubad sa kordero ay ibinihis sa tao. At relatedly, yun din ang sinasabi rito sa John chapter 1, na kung saan ay sinasabi na ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. John chapter 1 verse 29, ganito ang sinasabi, ng kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya yun nga, naririto yung kordero, ito yung berbo ng Diyos, nagkatawan tao, para akuin ang kasalanan ng buong sanlibutan. Hindi lamang kasalanan ni Eva at ni Adan, kundi kasalanan ng buong sanlibutan, kahit hindi man sila nagkasala gaya ng kasalanan ginawa ni Eva at ni Adan, pero nananalaytay doon yung kapangyarihan ng kasalanan, at dahil dito ang tao nga ay spiritually dead. At ang unang nakalabas sa kapangyarihan ng kasalanan ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Kaya siya yung tinawag na panganay sa mga patay. Then dahil ang dugo ng tipan ang naglinis uli sa kanya, ang nagpabanal uli sa kanya, ang nagpasakdal muli sa kanya, yun din ang ating dadaanan, at kung paanong nilinis ang ating Kristo ay ganun din tayong lilinisin. Kung paanong muling binanal ng ating Panginoon ay gayon din tayong babanalin ng ating Panginoon, at ganun din tayong pasasakdalin ng ating Panginoon, at hindi natin kaya ito. Ito ay bunga ng dugo ng tipan. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita. Ano ba ang pinakang kalooban ng ating Panginoon Diyos? Ang kalooban ng ating Panginoon Diyos, ang lahat ng tao ay pumasok sa kanyang biyaya at magkamit ng buhay na walang hanggan. Yun yung pinakang kalooban niya. Yun yung pinakang main na kalooban niya para sa tao. Ayaw niya na ang tao ay mapahamak. Pero siyempre, dahil ang tao ay meron tinatawag na kapangyarihan sa kanyang sarili na magpasya. Ito yung kapangyarihang hindi kayang labagin ng Diyos, o kahit ang kaaway man ng kadiliman, o maging ang Satanas o ang Diablo, hindi niya kayang labagin yung tinatawag na free will ng tao. Kaya nga, impluensya. Ito yung tinatawag na impluensya sa tao, at iniimpluensyahan ng liwanag ang tao para siya'y magliwanag, at iniimpluensyahan naman ng kadiliman ang tao upang siya'y magdilim. Kaya doon sa halamanan ng Hardin ng Eden, walang sapilitang nangyari. Ito ay tukso, impluensya, pandaraya ang nangyari. Kaya ibig sabihin, ito'y tagisan ng prinsipyo. Tagisan ito ng tinatawag na desire o pagnanais o gustong mangyari sa kanilang mga buhay. Pero hindi pinilit ni Satanas si Eva at si Adan para kumain ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at ng masama, sapagkat ang tao ay may kapangyarihang magpasya.
at hindi ito pwedeng pasubalian ng sinuman. Kaya dahil dito, ang tao ay may tinatawag na free will. At ito yung pinag-aralan natin about doon sa tinatawag na accountability o yung tinatawag nating pananagutan natin na tayo ay nakaalam ng pagkaalam ng mabuti at masama, may pananagutan tayo doon. Kaya lang yung mabuti na gusto nating gawin, hindi natin yung nagagawa dahil mahina nga yung ating laman. At yung masama na alam nating masama ay minsan ay yun ang nagagawa ng tao at hindi na minsan ay talagang yun ang nagagawa ng tao sapagkat nga naalipin ng kapangyarihan ng kasalanan. At dahil dito, ano ba ang kalooban ng ating Ama na nasa langit? Tayo'y hanguin doon, tayo ay tubusin doon, tayo ay palayain doon, tayo ay alisin doon sa ganong uri ng kalagayan. Kaya dito sa aklat ng Kolosas, may mababasa po tayo. Gaya rin ito ng 1 Peter chapter 2 verse 9. Pero dito sa aklat ng Colossus chapter 1 verse 13, ganito ang sinasabi, 12 and 13. Ito yung kalooban ng ating Ama na nasa langit na nais niyang gawin para sa lahat. Ang sabi rito, Colossus chapter 1 verse 12 to 13, na nagpapasalamat sa Ama na nagpagindapat sa atin upang maging kabahagi ng mana ng mga banal sa kaliwanagan, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng Diyos ng kanyang pag-ibig o sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Kaya ibig sabihin, may gustong mangyari ang ating Panginoon Diyos para sa buhay ng tao at mapalad ang mga tao na kung saan ay naa-adapt nila ito o nagre-rely sila dito o umaayon sila dito sa plano ng ating Panginoon Diyos. Kaya dahil dito, ang kalooban ng ating Ama na nasa langit, tayo po ay tubusin at nangyari ang katubusan at ang nais naman ng ating Panginoon, maunawaan natin ito at tayo makipagkaisa sa katubusang ito upang tayo ay makalaya sa kapangyarihan ng kadiliman at makarating tayo doon sa kanyang kaliwanagan. Yun nga yung sinabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9 na sinasabi, kayo ay isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bayang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang ipahayag ninyo ang kanyang karangalan na tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ibig sabihin, may proseso, may gustong mangyari ang ating Panginoon, pero hindi niya yun gagawin nang wala tayong participation. Kaya ibig sabihin, tayo'y mananampalataya, tayo'y magpapasya, tayo'y magdidesisyon sapagkat hindi natin pwedeng matanggap ang mga bagay na ito sa atin lang prinsipyo o sa atin lang pananampalataya na wala tayong ginagawa. Depende po sa pananampalataya. Pero ang pananampalatayang walang gawa, lalo na sa usaping ito ng katubusan, ito talaga ay patay sa harapan ng Diyos. Kaya kung tayo mananampalataya sa mga bagay na ito mula doon sa ating katubusan, kailangan makipagkasundo tayo sa dugo ng tipan para tayo ay makalaya. Pero kung walang kasunduan, hindi tayo makakalaya. Okay, balik tayo. Ibig sabihin, ang pinakang kalooban ng ating Panginoon Diyos, maunawaan natin yung kanyang plano. Maunawaan natin yung gusto niyang mangyari at kanyang ginagawa para sa mga tao. Maunawaan natin at malaman natin ang mga bagay nito upang mangyari sa atin yung tinatawag na kalayaan mula doon sa kapangyarihan ng kasalanan at bumalik ulit sa atin yung holiness and righteousness. At ito ay naririto lamang sa dugo ng bagong tipan. Ito yung pinakang biyaya ng ating Panginoon. Kaya dahil dito, yung sinabi ng Panginoon, gumaganap sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. Then, ang kalooban ng ating Ama na nasa langit, ito ay yung pinakang full of joy, full of glory, and full of deliverance. Nang ibig sabihin, walang partial. Yun yung pinakang kalooban niya. Kaya yung John chapter 8 verse 32 to verse 32 to 36, sinasabi ron, makikilala niyo ang katotohanan
at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya ibig sabihin, pagdating ng katotohanan, nalaman natin yung kanyang kalooban, nalaman natin ng katotohanan, nalaman natin yung kanyang plano. Ang gusto ng ating Panginoon ay total deliverance, hindi partial. Kasi kung hindi total deliverance, walang bisa yung dugo ng tipan, walang bisa yung tinatawag na katubusan sa tinatawag na kasalanan. Kaya dahil dito, balik ulit tayo doon sa Matthew chapter 7 verse 21. Meron sumasampalataya sa Panginoong Kristo, may nanguhula sa pangalan ng Panginoong Kristo, nakakapagpagaling sila sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, pero ang sabi sa kanila ng Panginoon, manggagawa ng katampalasanan. Hindi po katampalasanan ang manghula sa pangalan ng Panginoon. Hindi katampalasanan ang magpagaling ng karamdaman sa pangalan ng ating Panginoon. Hindi katampalasanan ang gumawa ng himala sa pangalan ng Panginoon. Ang katampalasanan ay yung ang kanilang puso ay nananatiling hindi malinis at sila ay merong motibo ng pagdamay at pagtulong sa kapwa na hindi talaga ito dahil maganda ang kanilang kalooban. Kaya ibig sabihin ay hindi sila yung pinakang gumaganap sa kalooban ng ating Panginoon. Para maging malinaw, ito rin yung sinasabi sa Matthew chapter 13 na sinasabi ng ating Panginoon Kristo, merong mga manghahasik at naghasik ng mabuting binhi ang Panginoon ng bukirin. Pero nang natutulog ang mga manggagawa, meron daw dumating na mga kaaway at ang sabi ron ay naghasik naman ng tinatawag na mga mapanirang damo. Then yung mapanirang damo at yung mabuting binhi, magkasama sila. Kaya dahil dito, ang nais ng ating Panginoon, yung tinatawag na total deliverance, yung meron talagang ganap na kalayaan at meron talagang tinatawag na full of joy and full of glory na sinasabi ng 1 Peter chapter 1 verse 8. Sabi rito sa Matthew chapter 13, atin pong basahin ang isang talinhaga. Verse 24, sinaysay niya sa kanila ang ibang talinhaga na sinasabi ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Datapwat samantalang natutulog ang mga tao ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng mga pansiran damo sa pagitan ng trigo at umalis. Datapwat ng sumibol ang usbong at mamunga ay lumitaw nga rin ang mga mapansirang damo. Ang mga alipin ng puno ng sambahayan nagsirabi sa kanya, Ginoo, hindi baga naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nagmula ang mga pansirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi niya sa mga alipin, ibig mo ba na kami magsiparon at yaon ay pagtipunin? Datapwat sinabi niya, wag, baka sa pagtitipon nyo ng mga pansirang damo ay inyong mabunot pati ang trigo. Pabayaan nyo magsitubo, kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani, at sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga mang-aani, tipunin ninyo ang mga mapansirang damo at inyong bibigkisin, at ang mga mapansirang damo ay inyong tipunin ninyo ang mga pansirang damo at inyong bibigkisin upang sunugin. Dapat tipunin nyo ang trigo sa aking bangan. Kaya dito makikita natin yung tinatawag na total deliverance. Yun ang plano ng ating Panginoon. Yun talaga ang plano niya. Yun ibalik sa atin yung holiness and righteousness gaya ng ating Ama na nasa langit na siyang ibinigay niya sa paglikha kay Adan. Let us make a man in our likeness, in our image. Yun kanyang plano na ibig sabihin alisin uli yung kamandag at kapangyarihan ng kasalanan sa buhay ng tao at tayo ay ibilang na kanyang anak. Kaya yun yung sinasabi sa banal na kasulatan na kung saan ay ang lahat ng pinapatnubayan ng banal na espiritu, sila ang mga anak ng Diyos. Romans chapter 8, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya ibig sabihin mga kapatid, sa ating Panginoon, napakahalaga na magkaroon tayo ng tinatawag na assurance. Hindi sabil daw, hindi dahil napakinggan natin, kundi personal ay ating napapatunayan kung ano ang sinasaad ng banal na kasulatan sa tulong ng banal na espiritu na walang iba kundi ang espiritu ng katotohanan. Matthew chapter 8, verse 15, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. O verse 14,
Matthew chapter 8, o Romans chapter 8. Sorry. Romans chapter 8, verse 14. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, yung patnubay ng banal na Espiritu na umaakay sa atin sa katotohanan at hindi kasinungalingan, ito yung magtuturo sa atin ng pinakang kabuuan ng mga plano at layunin sa atin ng ating Panginoon. Kaya dahil dito, ang nais ng ating Panginoon Diyos, tayo ay kasihan at hindi lamang kasihan, manahan sa atin yung tinatawag na katotohanan, katwiran sa pamagitan ng banal na Espiritu na siyang pumapatnubay sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya kung ito yung kalagayan at sitwasyon, hindi reliyon ang ating pinapasok. Kasi pag pinasok natin ay reliyon, baka doon tayong mapasama sa Matthew chapter 7 verse 21. Ginagamit natin ang pangalan ng Panginoon at may kapangyarihan sa pangalan ng Panginoon, pero yung puso natin hindi malinis. Meron tayong motibo. Maaaring ang maging motibo natin ay ang pakinabang. Maaaring ang motibo natin ay kasikatan. Maaaring ang motibo natin ay ang tinatawag na pang-ibabaw lang ng lupa. At hindi talaga natin inaakay ang ating kapwa doon sa talagang kasiguruhan ng kalinisan ng puso't isipan, at ito'y walang iba kundi sa pamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Or else, kung tayo'y mangangaral, baka ang naitatatag natin ay isang reliyon lamang. And then, mahirap ipangaral ang buong katotohanan ng ating Panginoon Diyos kapag ang isang mangangaral ay hindi ganap na malaya. Ina-accept niya na siya nagkakasala pa rin. Ibig sabihin, walang bisa yung dugo ng ating Panginoon. Ina-accept niya na hindi pa rin siya malaya sa kasalanan. Nananalaytay pa rin sa kanyang kasalanan, sa kanyang puso, sa kanyang isipan. Kaya yung batas ng ating Panginoong Hesus na tumingin ng may kahalayan sa isang babae nagkakasalan, panghalo niya, hindi yung totoo sa ibang mga mangangaral. At yung sinasabing sino man napupot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Sabagat ang batas ng ating Panginoon, kung talagang as in tayo ay banal na templo ng Panginoon, tayo po yung saserdote na nagbabantay sa templo ng ating Panginoon Diyos. At ang templong yon ay tayo, yung ating katawan. Yung pumapasok sa ating isipan at yung pumapasok sa ating puso bilang saserdote, tayo ang nagbabantay niyan. Kaya hindi dapat pumasok ang karumihan sa isipan natin dahil tayo binanal na. At hindi dapat pumasok ang karumihan sa ating puso dahil tayo tinubos na, binanal na tayo. Sinantify na tayo ng ating Panginoon at pinagkatiwala. Tayo ang saserdote niyan dahil kagaya sinabi natin kanina, tayo ay merong free will. Meron tayo sariling pagpapasya at pasya natin makipagkaisa sa ating Panginoon Kristo or bind together in Jesus Christ. Ibig sabihin, tayo ay magbuklod ng ating Panginoon sa pamagitan ng dugo ng tipan. Tayo ang magpapasya nun. Kaya yung sinasabi natin na namulat tayo na accepting Jesus Christ, anak na ng Diyos, kulang yun. At napakalit ng porsyento na tayo nga ay magiging anak ng Diyos dahil ang sabi ng John chapter 1 verse 12, datapwat ang lahat na sa Kanya ay nagsitanggap sa ating Panginoon Kristo. Kung sino daw ang tumatanggap sa ating Panginoon Kristo, pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa mga tuwid ay nananampalataya sa Kanyang pangalan. Nakahabol yung sa makatuwid ay nananampalataya sa Kanyang pangalan. Maraming uma-accept sa ating Panginoon Kristo pero walang tipanan. Hindi nila alam yung tipanan. Ganyan din ako noon. Kung may 10 beses kung tinanggap ang ating Panginoong Hesus, meron. Pero yung tipanan, hindi ko alam yon. Yung kasunduan, yung pagpapatubos, hindi ko alam yon. Oo, tinatanggap ko siya, Panginoon ko siya, tagapagligtas ko siya, oo, may respeto ako sa Kanya. Pero sa pauri ng pamumuhay ko, ako pa rin yung lumalakad sa aking kalooban. At hindi ko nga alam kung ano yung kalooban niya, lalo na sa tinatawag na katwiran at kabanalan. Pero nang magbasa ako ng banal na kasulatan at nakakapakinig din ako ng mga pangangaral ng mga pastor, pangangaral ng salita ng Diyos, unti-unti,
nalalagay yung sa aking isipan pero hindi ko ginaganap hanggang sa ako ang mag-research. At sa aking pagsisiyasat, sa aking pagre-research, nagkaroon nga ako ng paggalang at pagrespeto sa salita ng Diyos hanggang sa hindi nga ako nakatanggi. Iginalang ko ang salita ng Diyos. At yun naman ang kalooban ng ating Panginoon. Huwag natin tanggihan ang katotohanan ng salita ng Diyos. At dahil hindi ako nakatanggi, nagpatubos ako sa ating Panginoon. At yun yung ating pinag-uusapan sa ngayon, kalooban ng ating Panginoon na tayo ay dumako doon sa pakikipagkaisa sa dugo ng tipan, sapagkat yun yung kalooban ng ating Ama, yung tinatawag na makipagkasundo tayo sa kanyang kalooban, at ito nga ay ang dugo ng tipan, at doon magaganap yung ating kalayaan. Kaya step by step, gaya ng ating sinabi nung nakaraan, about sa mga binhing naasik sa mabuting lupain, sila yung nakikinig ng salita ng Diyos, napapag-unawa. Dahil kapag ang salita ng Diyos ay napapakinggan ng tao at hindi napapag-unawa, baliwala yun. Then, ang sabi ron, dapat ay ating napapag-unawa. Pero kulang yun. Dapat daw ay atin ding tinatanggap kasi merong nakakaunawa ng kalooban ng ating Panginoon Diyos pero hindi tinatanggap, hindi nila isinasagawa o hindi nila ipinapamuhay. Then kung ang salita ng Diyos ay naunawaan, dapat ay tanggapin, at hindi rin doon nagtatapos, dapat daw ito ay iniingatan. Kaya ito yung pinakang kalooban ng ating Panginoon. Kapag nahayag sa atin ang salita ng Diyos, ito ay katotohanan, yung mismong salita ng Diyos. At ang katotohanan ito yung magbibigay sa atin ng kalayan, sapagkat inaakay nga tayo ng banal na Espiritu sa katotohanan hanggang sa tayo ay makipagkasundo dito sa dugo ng tipan, at dahil doon ibinibigay sa atin ang karapatang maging anak ng Diyos, hindi para sirain ang pangalan ng ating Panginoon Diyos na ang anak ng Diyos ay sinungaling pa rin o pwede na maging sinungaling. Kapag ibinilang tayo sa pamilya ng ating Panginoon, ginarantiyahan niya tayo na tayo kanyang anak, ay ginagarantiya niya na hindi rin masisira ang kanyang pangalan. Kaya niya ibinigay yung karapatan na maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, sinangtipay ko yan, nilinis ko yan, ako ang trumabaho dyan, ako ang gumawa dyan, ako ang nagbigay sa kanya ng kalinisan. Dahil dito sigurado ang ating Panginoon, yan ay hindi babalik sa kasalanan o hindi yan matadala o matutokso ng tinatawag na kasalanan. At yun ang sinasabi ng Matthew chapter 16 verse 18, na itatatag ko ang iglesia sa ibabaw ng batong ito, at ang pintuan ng Hades ay hindi mananaig sa kanila. Kaya dahil dito, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, ang pamilya ng ating Panginoon, mga taong pumasok sa katubusan ng biyaya ng ating Panginoon, binigyang kalayaan ng ating Panginoon. At kung gaganapin nga natin ang mga bagay na ito, nakahain pa rin itong biyayang ito. Kaya ibig sabihin nga, ano bang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos ay di sumunod tayo sa Kanya. Malaman natin kung yung Kanyang kalooban, hindi sa inaalisan tayo ng karapatan, kundi makita natin yung kanyang pinakang kalooban. Kasi napakahalaga malaman muna natin ang katotohanan. Kaya sabi nga natin, kapag nalaman natin ang buong katotohanan, hindi mahirap mahalin ang ating Panginoong Diyos. Hindi mahirap. Pero habang hindi natin alam ang buong katotohanan, mahirap mahalin ang Panginoon. Pakiramdam natin sinasakal tayo, pakiramdam natin naalisan tayo ng kalayaan, pakiramdam natin parang tayo ay ikinukulong at inilalagay sa isang hawla para wag nating gawin ang mga gusto nating gawin. Pero dito nga sa dugo ng tipan ng ating Panginoon Jesucristo, kung ito'y ating mapapag-unawaan, napakadakila pala ng ating Panginoon. Napakabuti nga pala ng ating Panginoon Diyos, kaya mahalaga na ating mapag-unawa ang mga bagay na ito. May natala sa banal na kasulatan sa aklat ni Job. Ganito ang sinasabi. Okay, nasan si Job? Na sinasabi rito na hindi namin kailangan na makilala pa ang Panginoon Diyos. Ang lupit, ano? Kasi hindi nga nila alam ang katotohanan.
Sa aklat ni Job, chapter 21, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Verse 7. Bakit nabubuhay ang masama at nagiging matanda? Oo, nagiging malakas ba sa kapangyarihan? Ang kanilang binhi ay natatatag. Kasama nila sa kanilang paningin at ang kanilang mga suwi ay nasa harap ng kanilang mga mata. Ang kanilang bahay ay tiwasay na walang takot kahit ang pamaluman ng Diyos ay wala sa kanila. Ang kanilang baka ay nagdilihi at hindi nababaog at ang kanilang mga baka ay nanganganak at hindi napapahamak ang kanyang guya. Kanyang inilalabas ang kanilang mga bata na gaya ng kawan at ang kanilang mga anak ay nagsasayawan. Sila'y nag-aawitan katugma ng pandereta at alpa na nagkakatuwa sa tunog ng plauta. At kanilang ginugugol ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawahan at sa isang sandali nagsisilusong sila sa Sheol. At sinabi nila sa Diyos, lumayo ka sa amin sapagkat hindi namin ninanasa ang pagkaalam ng iyong mga lakad. Ano ang makapangyarihan sa lahat na siya'y paglingkuran namin o ano ang pakinamag magkakaroon kami kung kami magsisidalangin sa Kanya. Kaya ito makikita natin yung sinulat ni Job. Ang sabi rito, parehas lang naman Bakit kailangan pa makilala ang ating Panginoon Diyos? At bakit kailangan pa igalang ang ating Panginoon? Kaya ibig sabihin, kiigalang nila o hindi ang ating Panginoon Diyos, sila'y magiging maginhawa ukol lang dito sa lupa. Kaya ibig sabihin, panlupa lang talaga. At ang sabi ron, yung buhay nila, iginugugol nila sa kaginhawahan at yung kaginhawahan, binanggit dito sa English, ay wealth, nang ibig sabihin sa kasaganaan o karangyaan ng buhay. At ang sabi roon, sila'y umaawit, sumasayaw ng magkakatugma sa pandereta, sa mga panugtog, may mga talento sila. Sabi nga ay meron silang kaloob na talento. Pero ayaw nilang kilalanin ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang masakit, ang sabi nila, anong pakinabang? At bakit gusto pa, ba't namin aalamin pa ang kanyang lakad? Para hadlangan kami sa gusto namin gawin. Kaya dito, dahil nga sa lumang tipan, walang pangako ng buhay na walang hanggan, parehas lang yung buhay. Pero sa bagong tipan, ang sabi rito ay tinubos tayo ng ating Panginoon at ito'y magpakailanman. At sa tema ng ating pinag-uusapan, nais ng ating Panginoon na tayo'y maging pamilya niya. At yung pamilyang ito ay magpakailanman pagdating kasi sa kalangitan o pagdalis natin sa ibabaw ng lupa, san ang destiny. Dalawa lang. Ang sabi ng Matthew chapter 25 verse 41, sa apoy na walang hanggan na inihanda niya sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Ang apoy na walang hanggan ay hindi inihanda ng Diyos sa tao, kundi sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Pero matalino si Satanas, idinamay niya ang tao. Pero ganun pa man, nadamay man ang tao, tinubos naman ng ating Panginoon Kristo ang tao. Kaya lahat ng tumiwala sa ating Panginoon Diyos, gaya ni Eva at ni Adan na nakita nila yung kanilang pagkukulang at pagkakamali na hindi totoo yung mga pandaraya, daya nga talaga ni Satanas, sila ay nagpakupkup pa rin sa ating Panginoon. Kaya dahil dito, binihisan sila ng ating Panginoon Diyos ng damit ng tupa. At dahil dito, lahat ng tao ay kabahagi sa katubusang ginawa ng ating Panginoon Kristo. Depende sa kanilang kalagayan, depende sa kanilang sitwasyon, at maging yung mga nasa kautusan ni Moises, kasama yung tinubos ng ating Panginoon Kristo. Dahil yun ang pangako sa reliyon ng mga Hudyo, yun ang pangako sa Israel, darating yung manunubos. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 12 o chapter 11 verse 12, ang kaharian ng Diyos o ang kautusan at ang mga propeta nananatili hanggang doon kay Juan Bautista. Mula noon, ang kaharian ng Diyos ay nagbabata ng kaharasan, kinukuha ng sapilitan ng mga taong mararas. Ibig sabihin, ang kautusan at ang mga propeta hanggang kay Juan Bautista lamang. Then, pagkatapos noon, kailangan na yung dugo ng tipan. Then, yung mga nasa kautusan, covered yun ng katubusan ng ating Panginoong Hesus, maging yung mga propeta o maging yung mga wala sa kautusan na sinasabi ni Apostol Pablo. Ang mga nasa kautusan na ihatulan ayon sa kautusan, ang mga wala sa kautusan na ihatulan gaya ng walang kautusan. At ganun din ang mga propeta hatulan ayon sa kanilang pagka-propeta. Gaya po ng Samaritano, ang mabuting Samaritano, yun ay kasamang tinubos ng ating Panginoon Kristo.
pero wala silang reliyon. Hindi sila kabilang sa reliyon ng Hudyo at itinuturing sila ng mga Hudyo na mga pagano. At dahil dito sila naman ay nilalapitan ng Panginoong Kristo, mahalaga sa ating Panginoong Kristo, gaya doon sa John chapter 4, yung babaeng Samaritana umiigib sa balon ni Jacob. Nagkausap sila at dahil dito ang Samaritanang ito wala mang reliyon pero iniingatan niya yung mga salita ng kanilang mga magulang na may darating ngang Misayas. Okay, balik tayo mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Nang ibig sabihin, ayon sa pinakang kalooban ng ating Panginoon Diyos na nasa langit, umayon tayo sa kanyang plano. At dun sa planong yun, dun tayo mag-rely. Yun ang ating maging pattern. Ang kailangan natin ay makipagkasundo dito sa katubusang ginawa ng ating Panginoon. At makita natin yung pruweba, ganap na kalayaan. Dahil dito sa ganap na kalayaan ay makikita natin na yung uri ng ating pamumuhay ay hindi na gaya ng dati nung tayo ay nasa kadiliman. At yung uri na ng ating pamumuhay ay isang uri na bagay na kalooban ng ating Panginoon, yung holiness and righteousness. Sa mga tuwid nakabalik yung holiness and righteousness sa buhay ng bawat isa sa atin nang tayo'y magpatubos sa ating Panginoong Kristo at maipagkasundo sa Kanya. Hindi basta tinanggap lang. Kasi pag tinanggap nga lang, yung balik ulit tayo, pag tinanggap lang maraming kulang doon. Pero kapag nakipagkasundo tayo dito sa dugo ng tipan, alam natin yung ating ginagawa. Alam natin yung ginagawa natin pakikipagkasundo sa Kanya. At dahil dito, kung alam natin ating ginagawa, alam din natin totoo yung ating ginagawa. At kung totoo ang ating ginagawa, mas lalong totoo ang ating Panginoon Diyos sa Kanyang sinasabi. Kaya yung sinasabing pamilya ng Diyos ay itinatatag ng ating Panginoon spiritually. Pero salamat sa biyaya ng ating Panginoon, yung kanyang mga kapatid, yung kanyang ina, after o pagkatapos na siya'y mapako sa krus, sumampalataya na ngayon yung kanyang mga kapatid. Bagamat nung una nga ay hindi. Atin pong mababasa sa John chapter 7, tisod nga yung mga kapatid niya sa kanya. Basahin po muna natin ang John chapter 7, then kasunod yung Romans chapter 1. Ganito sinasabi sa aklat ni Juan. Chapter 7 verse 5. Okay. Verse 1 hanggang 5. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay naglakad si Jesus sa Galilea sapagkat ayaw siyang maglakad sa Judea dahil pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya ay patayin. Malapit na nga ang pesta ng mga Hudyo, ang pesta ng mga tabernakulo. At sinabi sa kanya ng kanyang mga kapatid, umalis ka rito, pumaroon ka sa Judea, upang makita naman ng iyong mga alagad ang mga gawang iyong ginagawa. Sapagkat walang taong gumagawa ng anumang bagay sa lihim at nagsisikap ihayag ang kanyang sarili, kung ginagawa mo mga bagay na ito, pakilala ka sa sanlibutan. Sapagkat kahit ang kanyang mga kapatid man ay hindi nagsisisampalataya sa kanya. Verse 6, sinabi nga sa kanila ni Jesus, hindi pa dumarating ang aking panahon, datapat ang inyong panahon ay laging nahanda. Ang sakit din magsalita ng mga kapatid ng ating Panginoong Kristo. Minsan umuwi siya sa kanilang tahanan, yun ang kanyang napakinggan. Yan ang sabi nila. No, ang sabi roon ay, umalis ka dito. Pakita ka, punta ka doon sa Judea. Dahilan, sapagkat ang mga kapatid man niya ay hindi rin talaga sumasampalataya sa kanya. Okay, kasunod pa rin ito, Acts chapter 1. Ganito ang sinasabi sa verse 13 to 14. At nang sila'y magsipasok sa bayan, ay nagsiakyat sila sa silid sa itaas na kinatitira nila ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Andres, ni Felipe, ni Tomas, ni Bartolome, ni Mateo, ni Santiago na anak ni Alpeo, at si Simong Masikap, at ni Judas na anak ni Santiago. At ang lahat ng mga ito ay nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa. Sa pananalangin, nakasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus,
pati ang mga kapatid niya. Salamat sa Panginoon. Sabi nga, hindi pinabayaan ng Panginoon ang kanyang mga kapatid at ang kanyang ina. At ang sabi roon, ando na rin. Nung sinabi ng ating Panginoon, hintayin niyo ang pagbaba ng Espiritu Santo, sasangkapan kayo ng kapangyarihan, at kasama ron yung kanyang mga kapatid at yung kanyang ina. Na nung una sa ating teksto ay hindi nga sumusunod, andun sa labas ng pagtitipon. Pero nung dumating na ang oras na mapako na sa krus ang Panginoon at mabuhay na siyang maguli, nagpakita siya at nakita nga siyang buhay. Then, dito sa Acts chapter 1, ang ating Panginoon ay inagaw na uli, iniakyat na uli sa langit sa pamagitan ng mga alapaap. And then, nung sinabi ng Panginoon, hintayin niyo ang pagbaba ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, isa sa mga naghihintay sa pangako ng ating Hesus Kristo sa pagdating ng Banal na Espiritu ay ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon, hindi niya pinabayaan ang kanyang mga kapatid, hindi niya pinabayaan ang kanyang ina sa kanyang laman. Pero sa spiritual, nakapasok ang kanyang ina, ang kanyang kapatid sa mga tuwid. Pamilya sila ng ating Panginoon Diyos na mananatili magpakailanman, at dito sa pamilyang ito, dito tayo inaanyayahan ng ating Panginoon Kristo. Na ating maunawaan ang kanyang kalooban, na ating makilala ang kanyang kalooban, malaman natin ang katotohanan. Sa aklat ng Timothy, ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo, na kung saan ay nais ng ating Panginoon Diyos, bawat tao ay makaalam ng katotohanan. Tingnan po natin sa 1 Timothy chapter 2. Verse 3, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siya ang may ibig na lahat ng tao'y mangaligtas at makaalam ng katotohanan. Yan ang nais, yan ang kalooban ng Panginoon. Makaalam ng katotohanan, maligtas. Ibig sabihin, maging bukas ang pangunawa, maging bukas ang puso, may paggalang at pagrespeto sa ating Panginoon Diyos at sa kanyang mga salita, at humahanap at umaalam ng katotohanan. At kung makita ito ng ating Panginoon Diyos sa isang tao, agad niya itong aalalayan sa pamagitan ng Banal na Espiritu upang ipahayag pa sa kanya ang buong katotohanan hanggang sa makarating siya sa biyaya ng ating Panginoon. Then yung katotohanan yun ang magbibigay sa kanya ng buong kalayaan at walang iba kundi ang dugo ng tipan. Kaya dahil dito mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, lahat tayo aalis sa ibabaw ng lupa. Mahirap nga na maunawaan natin ang katotohanan sa araw na ng paghuhukom, walang ulitan. At tayo ay binigyan naman ng ating Panginoon Diyos ng accountability na magkaroon tayo ng pangunawa sa mabuti at masama. Accountability natin yun. Kaya gawin natin yung mabuti. At huwag natin panigan ng masama. At mabuti na ating malaman kung ano ba ang kalooban ng Diyos. At mabuti na makilala natin ang katotohanan. Sapagkat yun ang nais ng ating Panginoon Diyos. Dahil dito mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, marami pa po tayong dapat ipaliwanag. Pero kakapusin po talaga tayo ng oras sa panahon, mananatili lamang po tayo, sumabaybay po sa pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. At panalangin ko po, mangyari ang plano at layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sapagkat alam natin may plano ang Diyos sa ating buhay. Hanapin natin, gawin natin, lumabas tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at pandaraya sa pamagitan ng kapangyarihan ng kasalanan. Kaya sa ilalim ng reliyon, nais ng ating Panginoon, tayo ay maging lubos sa pagganap sa kanyang kalooban. Hindi sa pamagitan ng utos, kundi sa pamagitan ng willingness natin. Yung gusto ng Panginoon, gusto rin natin. Yung ayaw ng Panginoon, ayaw din natin. Ang gusto ng Panginoon, kaayusan, gusto rin natin ay kaayusan. Kaya ibig sabihin, wala tayong batas. Ang kalooban natin, yun ang magrurul sa ating kalooban sapagkat yun ang kalooban ng ating Ama.
Pero hindi yan mangyayari kapag hindi tayo sinangtipay ng Panginoon, hanggat hindi pinagtitibay sa atin ng Panginoong Hesus ang dugo ng tipan na lagi natin sinasabi, Jeremiah Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27, trabaho niya yun. At yung Ephesians chapter 2 verse 9 to 10, trabaho niya yun. Ang sa atin lang na ating gagawin, trabaho natin, magpakumbaba, magsisi, makipagkasundo at maging totoo dito sa dugo ng tipan, sa pakikipagkaisa dito sa dugo ng tipan. Mangyayari sa atin yung mga sinasabi ng ating Preso Kristo at ang sinasaad ng banal na kasulatan. At higit sa lahat, bubuuin ito sa pamagitan ng katotohanan ng salita ng Diyos, sa pamagitan din ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Praise God, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Belong a God's family. Be a God's family. Ma-involve tayo, mapasama tayo. Kagaya ng ina ng ating Preso Kristo at ng kanyang mga kapatid, matagumpay sila na nakarating sa biyaya ng ating Panginoon. Harinawa tayo rin. Tayo po ay sabi nga ay iisa lang ang lahi. Lahi talaga ni Eva at ni Adan. Kaya nung magkasala sila, nanalaytay lahat sa atin yun. Sabi nga ay pairalin natin ay pagiging makatao. Sapagkat ang Diyos ay naging makatao para sa atin. O nirespeto niya ang tao. Pero higit sa lahat, nais ng ating Panginoon Diyos. Pag-alis natin sa lupa, ando na tayo sa pamumuhay na tinatawag na living soul o kaluluwang may buhay sa kaharian ng Diyos, sa pamilya ng Diyos, mananatili na tayo doon magpakailanman. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon Diyos, kanyang kapurihan magpakailanman. Amen.